Unang Domingo sa Kwaresma, kita gipahinumduman mahitungod ni ining pulong tentasyon. Tentasyon. Ang tentasyon moabot ni bisan kinsa kanato. Dili kita exempted bisan gani ang Ginoong Hesus gitintal man sa yawa. Kunya ang atong bantayan nining gitawag nato nga tentasyon, walay tentasyon nga dili kaakit-akit. Walay tentasyon nga dili nindot. Kay kung ang tentasyon maot pa lang og dagway inigduol nimo, mobalibad gyud ka. Apan kay ang tentasyon guwapa, nindot, lami, inig atubang niya sa imo, madani yun ka kung di ka magbantay. Madani ka kung wa kay kusog, o madani ka kung dili ka makapangandam sa imong kaugalingon. Mao nga, tan-aw na to ang tentasyon, unsaon sa tentasyon nga muhari kanato. Let's go back to the first reading. Dito sa unang pagbasa, gilarawan kanato ang unang mga tao, Adan o Eva. Gibutang sa Dios sa kahimtang sa grasya. Gibutang sa Dios diha sa maanindot nga kahimtang. Wala ang kamatayon, kay God did not create death. He created first man and first woman for life, and this life is forever. Karon kining yawa represented by personified by bitin, miingon nga gidid-an ba di ay kamo pagkaon sa Ginoo ang mga bunga sa kahoy diha. So he was asking a general question. Then miingon si Eva nga dili man makakaon man mi anang mga bunga sa mga kahoy except one kanang naastunga. Kay ingon si Lord, mamatay kami kung kanang mukaon mi. Mingon ang bitin nga, ay sus, tuuman mo ana niya nga, iyan ang gidili ninyo, kay nahibaw manggod siya, na kung mukaon mo ana, mamahimo kamo nga maukab inyong hunahuna, mamahimo kamong manggialamon sama kaniya. Na si Eva, tanaw siya dito sa bunga, uy, gwapa, lami, o may kuha. Kay gwapa, nindot tanawon, lami kaunon, kagumkum, tamis, o guban pa ng mga descriptions. Sus, kuha siya, na lami man yun. Na kay lami man, tagaan niya iyang bana. O mikaon po iyang bana nga si Adan, silang duha gilamian, silang duha nangahagbong gikan sa kahimtang sa grasya ngadto sa kahimtang sa sala. So hinumdumi mga igsuon, dili tanang lami pod ang resulta. Dili tanang lami makaayo. Mao na magbantay ta kay tentasyon lami, tentasyon gwapa, tentasyon nindot. Apan dili tanang nindot og lami magdala kanato og kaayuhan. Hinuon daghang lami nga magdala nato og kaparutan. Sige, pananglitan karon sa ato kanang inguntas atong doktor nga ayaw kaon ani ha. Kay kuan ini siya bawal na ni sa imo kay nanay imong balatian. Nya lami mangyod. O nga ayaw na nang humba ha kay kana na bawal na kay taas imong kolesterol dahil high blood ka tan-aw nimo sumba kay mura magmanawag gyud nimo sige na ba tinawag lami gud ka lang gamay ra gud o na kay gamay ra lagi sige gamay o sa kahiwa una lami man gyud dugangan na pug sa kahiwa masuko ra ba kag badlungon ba ay ang tentasyon hinumdumi mo agduol kanimo in the most beautiful way, in the most pleasurable way, but atong hinumduman nga dili tanang pleasurable o dili tanang
nindot, tamis, gwapa, uban pa, nga makaayo kanato. So mo ni nahitabo kang Adan o kang Eva, nahulog sila sa pagpakasala. Ang resulta sa ilang binuhatan, dili lang alang nila, kundi alang kanatong tanan. Tanawa ang ikaduhang pagbasa, miingon dito sa Roma, miingon dito nga, nakasulod ang sala, pinagi sa usa ka tawo ni Adan. Unya, ang tanang tawo nakasala, ang tanan na damay, ang tanan na duhig, wala nay putli at tubangan sa Ginoo, ang tanan na duhig. So ang consequence of sin, dili lang para imo, dili lang kanimo, dili lang ikaw maoy mag-suffer sa consequence sa imong sala, kundi ang apil ang kalibutan. Apil ang tanang katawhan. Say for example, sala sa korupsyon. So gitintal ka, nga manguha ka ni anang mga kwarta nga gigahin alang sa public nga mga projects, or gitintal ka nga manguha ka sa public funds, nga naa kay power, na kay access dito, so nanguha ka. The moment that you corrupted the public funds, that is the moment that you deprive thousands and millions of Filipinos of what is due to them. So, ang consequence is not only for you, but for all. Madamay ta. Mao na karon nga pananglitan sa mga flood control projects o guban pa, usaray nangawat. Pipila na kabuok sila, sige 4, 5, 6, 7, ana sila. Kinsa may nadamay tanan, daghan ang nadamay tungod sa ilang binuhatan. Tungod kay, when I corrupt this amount of money, I deprive the people of what is due to them. So mo na nga ang tentasyon sa corruption is very strong, no? Very strong sa atua. Mo na bitaw nga nakadumdum ta bisan sa atong balay. Kitang mga gagmay pa kaniadto, gitudluan gitag maayo ni tatay ug ni nanay nga dili ta mangawat. Di ta manguha og kwarta nga di ta mananghid. Di ta manguha sa bulsa sa atong tatay ug nanay nga dili ta magpahibaw. Di ta mangayo. Asa naman ang values nga atong nakatunan sa atong pagkabata kaniadto? Unya na corrupted ta kay kanang mudako na ta, may pabitaw ka kita ra bitaw ana, ato ra gud ni oy kanang bahinan tara lagi ka, uy musugot ko tumig, sige ha, dako abay akong bahin. Mao na nga mikuyanap ang korupsyon tungod kay ang tao nga gituduan og maayo pagkagamay pang bata, nakalimot sa gitudlo kaniya nga maayong kinaiya. Nakadumdum ta kaniadto, mabungkag ang silhig. Sa bungkag tong usa ka bugtot nga silhig kung mangawat ka. Paludhon patas asin, padupahon pata atubangan sa altar. Mainat imong danggan, mahapak imong body, bisag unsay ihapak kana. Magtimaan ang mga bata pagkadako na nganong makalimot man ta. Kay kanang mga involved karon sa corruption, kana sila nag-agi po na pagkabata, I'm sure gitudluan po na og maayo sa ilang ginikanan apan nagpadaog sa tintal. Karon nag-isig panagang na, nag-isig panago, ang uban na bilanggo, ang uban malaya pang naglakaw-lakaw, apan sige lang kaysa umaabot, mga tubang pud sila sa hustisya sa Ginoo. No one can escape the justice of God. So mao ni karon nga diha sa tentasyon, minta nga oy dili tanan tentasyon alang sa kaayuhan gyud. Dili tanan nga kanang imong buhaton alang sa kaayuhan. Ang tentasyon always, no? Ang tentasyon always bring us to something bad. Either today or in the future.
Mao na karon kay kanagong mga kuan mga pananglitan kaning tentasyon sa corruption, wa man na gud sila magtuo nga madakpan. Wa sila magtuo nga madakpan kay for how many years ago na ginabuhat. Wa sila kahadlok sa Ginoo, wa sila kahadlok sa katawhan, wala sila pagunahuna nga when they corrupt certain amount of the public funds, they deprive the people of what is due to them. Mao na. Apan ang justice of God, dili kayo magpiyong-piyong. The justice of God will be implemented in due time. Pagkatapos sa tutan-awon nga, tungod niini nga ang tao dili na makaharong sa tentasyon, kanang humok, marupok, weak ang tao at tubangan sa tentasyon. Now, dili ta kabalik katus Ginoong Dios. Busa God, our Father, sent His only begotten Son, Jesus, to fight for us. He came to save us. He came to experience what we experience in this world. Mao na nga miagi sa og tentasyon, gitintal pud siya, gigutom siya sa manato gigutom ta, unya giingnan sa sige, imuaning mga bato nga mahimong pan, nya kaon kay gigutom na ka 40 days 40 nights sa kaway kaon. Ang body is weak but the spirit is strong. Mingon si Jesus nga, uy, kay ba pug ka? Nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa matag pulong nga ilitok sa Dios. Pildi si Yawa. Inak mong kidala si Jesus nga to sa ibabaw sa atop sa templo o kiyang giingnan. Sige, ambak kay ingon man ang kasulatan, Numdumi ang Yawa kamaopos siya mo gamit og Biblia. Minsan ingon ang kasulatan, ingon ang kasulatan nga magsugo ang Dios og mga anghel ang pagbantay nimo, unya sapnayon ka sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato ang imong tiil. Mingon si Jesus, oy Yawa, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Pildi gihapon ang Yawa. Karon may gidala na pud siya sa Yawa nga sa taas kayong bungtod og dito gipakita niya ang mga nasod how beautiful they are. Gipakita niya ang tibuok kalibutan kang Jesus o giingnan, ihatag ko ninimo kining tanan basta muluhod ka ug mosimba ka kanako. Ingon si Jesus, oy Satanas, pahawa kay nag-ingon ang kasulatan, simbaha ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang ang alagari. Mo ni giingon ni Jesus sa Yawa, unya napildi na pud ang Yawa. Ang Yawa mibiya kaniya og unya nangabot ang mga anghel og miatiman kaniya. Unya kitang tanan nahimong nahiusa kang Jesus by virtue of our baptism. Kitang tanan nahimong hiusa kang Jesus. So kung si Jesus is a winner sa temptation, ikaw ug ako winner pud ta. Kung sa mangitabuang nga ikaw og ako pildi man ta. Nganong mapildi ta? Sige nga ni. Unsa day nahitabo? Ang atong utok, kining atong mind ba, mura ni siya soccer field. Wala ni pultahan. Kabantay mo nga, kung sa imong makitaan, kay makakita ka og gwapa. So sa imong utok, mo create og image gwapa. Mo pilit sa imong utok. Or makakita ka og kanang tao nga ang iyang make-up kay niabot ta madi mura magsungay supo nang manaway dayon ka musud na pud sa imong utok mo create og image. Tanang tentasyon ang entrance is our utok. Aw say atong madungog kung makadungog ka og mga sexual nga mga words, mo create ang imong utok og image. Whatever you hear enters to the mind. Whatever you see enters to the mind. Whatever you touch enters to the mind and create an image. Diha ang unang fight. Nganong mapildi ta? Tungod kay pagsud sa tentasyon sa tong utok, nagpiyong-piyong po ta, nagigipatag imagine. Anong kagwapo niya?
Hello, kagwapo sa among silingan. Kagwapo sa akong silingan. Bisag minyo na ka, sige magpiyong-piyong. Kag hello, kagwapo lang namin tana sa among silingan. Una sige kag imagine, why you become weak? Because you entertain the temptation. Kapalo ka nga, minyo naman ko nag-pledge sa mga kang God, tell that do us part. Una, laoy, papiyong-piyong tuod, paana-ana, pero gipablusot ang pikas mata. Ano ba? Namdumi, ang temptation will approach you in the most beautiful way. Ang temptation will approach you in the time that you are most weak. Kanus amanta mahimong most weak. Nga huyang kaayo ta, kung makalimot ta sa pagpangayo sa grasas Ginoo, nga lig-unon ta batok sa mga tentasyon. Unsaon pagpangayo? Magampo. Ang tao nga way ampo-ampo isara ka kuhit sa kanang tentasyon, musugot dayon. Mo ni bantayanan. Nganong mapil dita? Una, gi-entertain nato ang atong tentasyon sa atong pagsulod sa atong utok. Manabitaw no? When temptation enters into our mind, ang atong mind gitagaan og power sa Ginoo to reject what is evil and to retain what is good, what is morally good. So kanang imong mind, pwede din namin, ay pahawa, I don't need you. I committed myself to my husband, to my wife. Unya, dahil ang tentasyon sa pagpanguhag kwarta, pagpangawkaw, may ka nga, palayo ka na ko, I throw you away, outside, out of my mind. I am a committed Christian. Way mahimo. Like Jesus saying no to temptation that will make you a winner, but entertaining a temptation that will make you defeated. So, pagsuod pa lang sa tentasyon, sabi na kaya ng tentasyon nato, sa mga tentasyon gud nato karon, sige, tentasyon nato, sa itong balay, tentasyon ka nagmapungot ka, masuko ka. Ang imong mind din, kung masuko ka, feed siya ka ng idea, feed, pamalikas, mga bad words, mga hurting words, feed. Unya, kaya ang imong mind na may power to throw them away, I don't like to speak bad words. So, say no to temptation. Ikaduha, nga imong kuwan, ibuhaton, na ay times nga ang temptation is very strong. You feel it so strong. Una ikaw, wa makanakampo, weak. Busa, anang kuwan nang murag luyak ka ang temptasyon. Labi na ka na mga sexual temptations karon. Uy, na sa internet, mga gwapa, mga gwapo, na ay mag-text nimo o kanang mga green, kang mga text, chat nimo, na yung mga anak dito, na mga ka video call nimo, ana. Temptation comes at the time that you are most weak. So, humani mo diri, imong gi-say no. Ikaduha, distract your thoughts. Kung naa ka sa kwarto, gitintal ka dito og sexual temptations, get out of your room. Uy, kung naa ka sa imong kwarto, gitintal ka ng kuwan dito, sexual temptations, unsa may gibot sa tao? Mihigda sa iyang kwarto. Og diha ang krimen. Higda sa iyang kwarto. Sins, unsa man nga sins. Kung ikaw ra isa, kay bawo na mo usang sala kung ikaw ra isa, sexual sins. Ano dito? Ngano mang muhari ang tentasyon, kay una gi-entertain nato, unya we follow what the dictates of temptation. But what Jesus showed to us today, resist the temptation, fight the temptation, throw away the temptation, bugawa, abuga ang tentasyon. Nganong malupig ta, gi-entertain nato ang tentasyon o misunod ta sa diktar sa tentasyon. Sa busa ang technique, fight in the beginning, fight in your mind. Pahawaa siya, say no to temptation, do not entertain, distract yourself. Kung gitintal ka, do something good. Panglaba,
panghugas, panglimpyo sa inyong balay. Or call a friend, talk with a friend, get out of your room na dito and then talk with your friend. Or take a walk. Take a walk. Do not focus on the temptations. Instead, focus on something good and beautiful. Morally good and morally beautiful. And the temptations will say, di man niya makaya ng tawhana, oy, wa mo ko niya gi-entertain. Dili ka madaog sa tentasyon. Ya, ikatulo, mag-ampo gayud kanunay. Pray. Ingon pa si St. Paul, pray without ceasing. Ampo kanunay. Ingon pa si Jesus, pag-ampo kamo tungod kay ang espiritu willing, the spirit is willing, but the body is weak. Muna, pray. Dili wadon ang batasan sa pag-ampo. Pray gayud. Kung naay temptation, pray. Bisag way tentasyon, pray. Pangayo og kusog sa Ginoo nga makaharong ka sa mga struggles and challenges of life every day. Then you can avoid doing sin. You become a winner against temptations. So, timan iha, ang unang away sa utok. Ikaduhang away, distract yourself. Ikatulong away, pag-ampo kanunay.